Magandang hapon sa inyo mga kapatid. Nagbalik at nagpuri sa Diyos sapagkat siya'y gumaling papunta raw ng Jerusalem. Si Jesus at siya'y nagdaan sa hangganan ng Samaria at Galilea. Well, kapag ikaw ay may ketong at hinihinalang may ketong, hindi naman sila sure masyado kung may mga bukol-bukol, sugat-sugat, since medicine is not that sophisticated during the time, basta may mga palatandaan o sintomas sa katawan ay kinoconsider na may sakit o ketong. Ito'y nakakahawa at dapat na ikaw ay ibukod. Kaya sila ay nakatira sa mga hangganan. Pag sinabi nating mga hangganan, sa labas ng komunidad, maunawaan natin ito mula sa ating karanasan sa COVID, na kung saan ang may COVID ay kinakwarantin sa isang lugar na walang masyadong tao. Kung kaya sila ay nandun sa hangganan. Okay? At hindi kakatwa na matatagpuan sila ng Panginoon doon. Kaya sila'y tumawag sa Panginoon. At ang sabi, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Kaya sila'y inutusan ng Panginoon. Humayo kayo at pakita sa mga saserdote. Bakit sa mga saserdote sila magpapakita? Dahil sa lumang tipan, ang may kapangyarihan magsabi ng isang tao ay may ketong ay ang saserdote. If you claim that you are being healed, ang magsasabi din noon ay ang saserdote. Okay? Para sabihin ng saserdote, dahil ikaw ay gumaling, ikaw ay mag-aalay para sa iyong kagalingan o sa iyong paggaling. Kaya nang pinapunta ng Panginoon ang mga may ketong sa mga saserdote, parang ipinag-utos na rin niya na pakita kayo sapagkat kayo'y magaling na upang kayo'y makabalik na sa inyong pamilya o komunidad. Okay? Now, the Samaritan who realized that he was healed of his sickness, na-realize niya na siya'y magaling na, hindi siya nagdiretso sa mga saserdote kung hindi bumalik siya sa ating Panginoong Jesus. Nagpuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. What we have here is a foreigner who confessed faith in our Lord Jesus Christ. Kesa kilalanin niya ang kapangyarihan ng mga saserdote sa lumang tipan, na-realize niya mas mabuting kilalanin ang kapangyarihan ng isang may kakayanang magpagaling. At walang iba, at yun ay walang iba, kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. So kesa pakita siya sa mga saserdote, at sasabihin sa kaniyang, o magaling ka na,
bumalik ka na doon sa iyong pamilya o sa komunidad, minabuti ng dayuhan na ito, isang Samaritano na bumalik, magpuri at magpasalamat sa isang tunay na nakapagpapagaling. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya yun din ang palaging hinahanap sa atin. No? Tayo'y matutong magpasalamat kaysa maging reklamador. No? Kasi palagi ko sinasabi, pusong mapagpasalamat ay pusong palaging tumatanaw ng utang na loob. Yung taong reklamador, punong-puno ng hinanakit ang puso. Walang makitang mabuti sa kapwa. Palaging iniisip siya ay hindi tinatrato ng tama. No? Walang pagkapasalamat. Si panalangin natin sa Diyos na punuin ang ating puso ng diwang mapagpasalamat at kilalanin natin siya na pinanggagalingan ng lahat ng bagay. Amen.